أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga magulang at mga kapatid sa panampalataya at sa aking mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. At sa aking mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ang ating paksa o pag-aralan na ito ay gagawin nating series inshallah o episode para at least makapulot tayo ng aral sa relihiyong Islam ay tuklasin ang tunay nitong ganda. Anong bagay na ito na ating tutuklasin? Ito yung kagandahan ng relihiyong Islam. Ito ay una-una na dapat pag-aralan ng isang mananampalataya para mas maging matatag siya sa kanyang pananampalataya. Ganun din sa mga kababayan nating mga hindi pa Muslim, ay ito po ay maging dahilan ng pagtanggap nila sa relihiyong Islam. Buksan po natin ang ating puso't isipan at pakinggan natin kung bakit kailangan natin ang relihiyong Islam. Kung bakit ang Islam ang dakilang relihiyon na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kaniyang sinabi, inna ad-dina indallahi al-Islam. Ang tunay na relihiyon kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang relihiyong Islam. Ito ay narapat din na malaman ng isang Muslim upang maging matatag siya sa kanyang pananampalataya at hindi siya magkaroon ng tinatawag na pag-akala at sa kanyang relihiyon dahil sa kanyang pagiging mangbang sa kanyang relihiyon. Kaya isa po sa dapat malaman ng isang mananampalataya ay kung gaano kaganda ang kanyang relihiyon. Ang relihiyong Islam, sa pananaw ng Islam, ay ito po ang pinili ng dakilang tagapaglikha na relihiyon na kanyang tatanggapin sa araw ng paghukom. At isa po sa mga kagandahan ng relihiyong Islam na dapat nating matuklasan ay ito po, ang relihiyong Islam ay nagtuturo, ang tanging relihiyon na ito ang nagtuturo sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Bakit? May mga ibang relihiyon na nagsasabi na sila ay sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha, pero makikita mo na marami silang mga ribulto na sinasamba, mga santo na sinasamba, mga libingan na sinasamba. Pero sa relihiyong Islam po ay iisa lamang po ang itinuturo na dapat sambahin. Siya ang nag-iisang tagapaglikha na lumikha sa ating lahat, na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Sambahin, wa'budullah, sambahin niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kayong magtambal sa Kanya. Ang pinakadakilang turo ng Islam ay sinabi ng Allah sa banal na Quran na وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga tao at ang mga jin maliban lamang sa isang dahilan, na sila ay sumamba lamang sa tunay na nag-iisang tagapaglikha, na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang relihiyong Islam ang tanging relihiyon na makikita mo na ito ay sumasamba, nagtuturo na pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Dahil ang tao, bakit mahalaga ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha? Ang taong hindi sumasamba, walang Panginoon, o kaya sumasamba sa mga ribulto, ay nagkakaroon yung tao ng tinatawag na hindi mapanatag na pakiramdam. Bakit? Una-una, napakarami tayong nakikita. Mga artista, mga mayayaman, sila ay nagpapakamatay. Marami yan sa mga balita, international man o local sa atin sa Pilipinas. Makikita natin, meron silang kayamanan, meron silang kasikatan, pero bakit sila nagpapakamatay? Dahil hindi nila naramdaman yung taimtim sa kanilang puso dahil wala silang kinikilalang tagapaglikha. O kaya ay kumikilala sila ng mga Diyos-Diyosan na ito ay hindi makakapagbigay ng kabutihan sa tao. Kaya po, alhamdulillah, sa mga kababayan natin na nakikinig sa oras na ito, buksan po natin ang ating isipan, ang ating puso't isipan. Sino ba ang sinasamba natin? Ang Diyos na lumikha sa atin? Ang Diyos na siya ang nagbigay sa atin ng lahat, na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala? O kaya naman, ang ating sinasamba ay isang ribulto, na ito ay binili natin sa rekto,
o kaya sa divisoria, ito ay gawa sa kahoy, o anumang galing ito ginawa, at ito'y binili natin, tapos ilalagay sa bahay, sasambahin. Wa na'udhu billahi min dalik. Makikita natin yung logic kung bubuksan natin ang puso't isipan natin na walang iuutos sa atin maliban lamang na tayo ay sumamba sa nag-iisang tagapaglikha. Isa sa pinaka malaking bagay na dapat itanong natin sa ating sarili, ano ang isasagot natin sa kabilang buhay kapag tayo ay tanungin na nag-iisang tagapaglikha? Sino ang sinamba mo? Ikaw ba ay maililigtas ng mga kahoy na kapag bumagyo ay daladala mo ang kahoy na yun dahil hindi niya mailigtas ang kanyang sarili? Nagbagyo, dumaan ang bagyo sa Pilipinas. Marami tayong nakitang mga larawan. Daladala nila yung kanilang mga santo, mga sinasamba na mga rebulto. Niligtas nila yung mga santo at hindi ang santo ang nagligtas sa kanila dahil ito ay walang maibibigay sa atin na kabutihan maliban lamang sa kapahamakan dahil ang tunay na dapat sambahin ng tao ay ang dakilang tagapaglikha na lumikha sa kanya at nagbibigay sa kanya ng lahat ng bagay. Kaya po, sa paniniwalang Islam, kapag ang isang tao ay meron kang Panginoon na nagtitiwala ka sa kanya, makikita natin, isa rin sa mga dahilan kung bakit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinanganak sa taon ng elepante. Bakit tinawag na elepante? Yung taon na yun ay yun ang taon na dumating si Abraha para wasakin ang Kaaba, sirain ang Kaaba. Pero yung mga elepante na dala nila, noong palapit na sila sa Kaaba ay hindi tumutuloy bagkus umuupo yung elepante, malaking elepante, at pag hinaharap nila sa kanan, kaliwa o pabalik ay napakabilis ang takbo ng mga elepante na ito. Pero kapag papunta sa Kaaba para sirain nila ang Kaaba ay tunay na ito ay umuupo. Kaya sila ay nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ibon na may mga dalang bato at sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito makikita natin na ang hikmah, wisdom, kung bakit dito ipinanganak si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay upang mamuhay si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na nagsasabi na mayroong nag-iisang tagapaglikha. Mayroong Diyos na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ang nagligtas sa Kaaba at nagparusa kay Abraha. Isa yun sa mga hikmah na mamuhay si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na nagsasabi na mayroong Panginoon. Mayroong pong Panginoon. Kung sa ating pamumuhay makikita natin na ang isang taong mayroong sinasamba na siya ang dakilang tagapaglikha na nag-iisa ay mapanatag po ang pakiramdam ng isang taong sumasamba ka sa nag-iisang tagapaglikha. Yun po ang pagkakaiba sa ibang mga relihiyon na pilit na sinasamba yung mga rebulto, yung mga gawa sa kahoy, anumang bagay na kahit alam niya sa kanyang sarili na ito ay mali. Logic lang, isipin lang yung tao ang bagay na ito. Makikita natin ang relihiyon na ito, yung pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha, ito ang dala ng bawat propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Propeta Nuh alayhi salam, saan mo tingnan, Quran sa Biblia, makikita mo itong dalang mensahe, itong pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Si Propeta Abraham, Propeta Ibrahim alayhi salam, na sa panahon niya, ang tatay niya ay gumagawa ng mga rebulto at pinabibenta niya, pinabibili niya kay Propeta Ibrahim a.s. sa kanyang kapatid. Ngunit si Propeta Ibrahim a.s. ay daladala niya yung rebulto na yon at sinasabi niya sa mga tao na sino ang bibili ng rebulto na ito na walang maidudulot na kabutihan sa inyo. Kaya walang nabibili. Wala siyang nabebenta. Pinapagalitan siya ng kanyang tatay dahil sa ginagawa niya. Pero dahil siya ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya, makikita natin, dahil siya ay ginawang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, noong sa panahon na mayroong festa, pesta doon sa lugar ng mga nasyon o mga kamag-anak ni Propeta Abraham alayhisalam, sila ay pumunta sa isang lugar na pagtitipon at kinuha ni Propeta Abraham alayhisalam, Propeta Ibrahim alayhisalam, ang isang malaking palakol at sinira niya ang lahat ng mga rebulto, iba't ibang mga rebulto ng kanyang mga nasyon at nagtira lang siya ng malaki sa kanila.
At ang hikmah, ang dahilan niya ay itong bagay na ito. Nabanggit ito sa Banal na Quran at sa mga tarikh. At pagdating nila, yung mga tao na yun, sinabi nila na sino ang sumira sa ating mga sinasambang mga Diyos-Diyosan. Wala silang nakita dahil walang umalis sa lugar na yun maliban si Propeta Ibrahim a.s. Kaya anong ginawa nila? Kinuha nila si Propeta Abraham at tinanong nila, bakit mo sinira itong mga sinasamba natin? Sinabi ni Propeta Abraham a.s., hindi ako ang sumira niyan, bagkus ang malaki sa kanila, siya ang sumira. Kaya tanungin niyo kung siya ay nagsasalita. Kasi nilagay ni Propeta Abraham a.s. yung tinatawag na palakol doon sa malaking ribulto na hindi niya sinira. At hindi nakapagsalita ang mga tao na ito, nabanggit sa Quran. Wala silang masabi, hindi sila nakapagsalita. Bakit? Kakausapin nila itong mga ribulto? Hindi naman nagsasalita itong mga ribulto na ito. Ito ay nabanggit na sa Quran. At itong kwento na ito ay mapupulutan natin ng aral na ang relihiyong Islam ay nagtuturo ng pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. At itong mga ribulto, pagsamba sa mga iba't ibang uri ng mga ribulto, ay ito ay walang maidudulot na kabutihan sa atin, kundi ito ay kapahamakan lamang. Kaya makikita natin sa panahon ni Propeta Musa a.s. na ang kanyang asawa, dahil si Firaun na ay nag-angkin na Panginoon. Sinabi niya na, Ana Rabbukumul A'la, ako ay inyong dakilang Panginoon. At mismo ang kanyang asawa na si Asya ay hindi naniwala sa kanya, bagkus siya ay naniwala sa Panginoon ni Musa a.s. Dahil alam niya, kahit anuman ang kapangyarihan na mayroon kay Firaun, ang kanyang kapangyarihan, dahil siya ang hari sa panahon nila, ay hindi siya magiging tunay na Panginoon. Kaya kahit na pinarusahan si Asya, ay hindi pa rin siya nagdalawang isip na manatili sa relihiyon na ito ang relihiyon ni Musa a.s. na ito ang relihiyon na mensahe ng lahat ng mga propeta na pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, binigyan nila ng maraming mga offer si propeta sallallahu alaihi wasallam para iwan lang niya ang mensahe na ito. Anong mensahe na ito? Ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Pero ang sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit ilagay nila ang araw sa kanang kamay ko at ang buwan sa kaliwang kamay ko, ay hindi ko iiwan ang relihiyong ito. Dalawa lang, sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Lumitaw ang relihiyong ito o ako ang mapahamak. Pero alhamdulillah, dahil umabot sa atin ang dakilang relihiyon na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Makikita natin sa buhay ng mga sahaba, si Bilal ibn Rabah, isang alipin na halos napagod na ang hindi mananampalatayang Quraysh na nagmamay-ari sa kanya, sa kanyang paglatigo sa kanya, pagpaparusa sa kanya, hindi pinainom, pinaparusahan siya para lang iwan ang relihiyong Islam. Kundi makikita natin sa hadith na kanyang sinabi, ahadun ahad. Ahadun ahad. Ang tanging sasambahin lamang ay ang Diyos na nag-iisa na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit siya ay pinaparusahan, pero makikita natin yung kanyang pagiging matatag dahil alam niya na ang tunay na kaligtasan ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Ganon din kay Salman al-Farisi, taga Persia. Itong si Salman al-Farisi na siya ay kasama, ang kanyang tatay ay kasama sa malaking pamilya sa Persia. Pero ang kanilang sinasamba ay apoy. At ito ay hindi naging maganda sa kanya, yung itong sinasamba na apoy. Nagsaliksik ng kaalaman hanggang siya ay nakapag-aral sa isang pari na ito yung pag-aral ng relihiyong Kristyanismo, hanggang sa ang pinakahuling pari ay kanyang sinabi na mayroong lilitaw na propeta na ito ay sa bansang Arabia at siya ay naglakbay sa Saudi Arabia at pagkatapos ng matagal na panahon ay nakita niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay naging mabuting mananampalataya sa relihiyong Islam. Marami po tayong nalaman ng mga kwento. Isa po dito sa El Salvador. Kagabi po napanood ko itong video na ito. Sa El Salvador. Ito po ay sa South America.
na itong lugar na ito ay sinabi ng mga tao na ito ay buong-buo na Kristyanismo. Orthodox ang kanilang tinatawag na relihiyon. Pero itong lugar na ito, sa panahon natin ngayon ay marami palang mga Muslim doon at marami mga masjid. Saan nanggaling ang mga Muslim na ito? Dahil sa ito yung pagsakop ng bansang Espanya, ay naging Kristyanismo ang lugar na ito, yung El Salvador sa South America. Pero, dahil doon, sa isang lalaki na yun, na siya ay, habang siya ay nag-aaral, ay nagkaroon siya ng tinatawag na mga katanungan sa kaniyang sarili, sa kaniyang pananampalataya na hindi mabigyan ng linaw sa kaniyang pananampalataya. Kristyanismo, sa ating mga kapatid na Kristiyano, kasama sa katanungan niya ay bakit sasambahin si Jesus? Bakit naging Diyos si Jesus? Na siya ay isang propeta, siya ay isang tao, siya ay isang nilikha, at maraming talata na sinasabi niya na siya ay isang propeta, siya ay isang alipin, at bakit siya naging Diyos. Kaya ito yung mga kasama sa mga katanungan niya na hindi mabigyan ng linaw. Kaya nag-aral siya hanggang sa yung isang guro niya ay nagalit sa kanya na bakit daw siya nag-aaral ng hindi naman ito yung relihiyong Islam. Pinag-aralan niya ang relihiyong Islam at tinanggap niya ang relihiyong Islam sa gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at siya at ang kanyang pamilya ay nag-Muslim. Nagpatayo sila ng mga masjid doon sa El Salvador na maaring ito hindi natin alam. Pero ito ay tinatawag nila na buong-buo na ito ay mga bansang Kristyanismo. Pero maraming Muslim. Hindi dumating sa kanila ang isang daya, isang mangaral sa relihiyong Islam. Pero tinanggap nila ang relihiyong Islam sa pamamagitan ng gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at yung pagiging pagpapakatotoo sa sarili. Siya mismo hinanap niya ang katotohanan. Bakit? Dahil ang pagsamba ng ribulto, bakit mo sasambahin itong mga ribulto na ito na walang may dudulot sa iyo na kabutihan? Nung nakita niya itong relihiyong Islam, tinanggap niya. At ganoon din, na nagpatayo siya ng mga maraming masjid at marami ding mga tawag na mga kaibigan nila, mga kamag-anak nila na tinanggap ang relihiyong Islam. Allahu Akbar. Walang dumating sa kanila na daya. Pero dahil nagpakatotoo sila, tinanggap nila ang relihiyong Islam. Sino man ang tunay na nagsasaliksik ng katotohanan at gusto niya ng kaligtasan, pag-aralan natin ang relihiyong Islam. Sa mga kababayan natin na hindi pa mga Muslim, pag-aralan natin ang relihiyong Islam. Huwag nating tingnan ang Islam sa ginagawa ng mga tao. Dahil ang mga tao ay merong iba't ibang klase. May Kristiyano na mabuti, may Kristiyano na masama. May Muslim na mabuti, may Muslim na masama. Kaya ang pag-aaral ng relihiyong Islam, para tayo ay maging patas at kung gusto natin ng kaligtasan, pag-aralan natin ito ayon sa turo ng Quran at Sunnah. Ayon sa turo ng Islam, yun ang pag-aralan natin, makikita natin na wala tayong ibang pipiliin maliban lamang sa tanggapin ang relihiyong Islam. Ang relihiyong Islam po, ang isa sa kanyang pinakadakilang turo ay ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. At ito ang mensahe ng lahat ng propeta. Ang kanilang dalang mensahe, ashhadu an la ilaha illallah wa ana Rasulullah. Si Jesus alayhi salam, maraming talata sa Biblia na sinasabi niya na ako ay alipin ng Allah at kanya binigyan ng kasulatan na ito ang Injil o Ebanghelyo, mabuting balita. At siya ay propeta na inisinugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga Israelita. Kaya po, isa po sa dapat nating pasalamatan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang isang Muslim na tayo ay kanyang ibinilang sa mga taong sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha. Hindi tayo ibinilang sa mga tao na sumasamba sa mga ribulto. May maliit, may malaki, may itim, may puti, may pakpak, may walang pakpak na sinasamba. Na ito ay binili sa rekto, binili sa tinatawag na divisoria, tinawaran pa ang pagbili nito, tapos pagdating sa bahay, sinasamba. Subhanallah. Pero ikaw kapatid, pinili ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na marinig ang mensaheng ito at pinili ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na maging isang mananampalataya sa nag-iisang tagapaglikha. Kaya panatilihin mo, patatagin mo ang iyong pananampalataya dahil ikaw ay nasa dakilang relihiyon at ikaw ay nasa pinakamalaking biyaya na pinagkalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marami po sa lugar na India, ahas sinasamba, baka sinasamba, pati ari ng babae sinasamba. Lahat ng mga bagay doon ay sinasamba. Marami sila, may scientist sila,
may mga doktor sila, may iba't ibang attorney, ano pang mga mayayaman sa kanila. Pero dahil sa hindi sila ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala at naging sarado ang kanilang pag-iisip at pag-aaral sa relihiyong Islam, ay ito ay naging dahilan, hindi sila ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bilang isang mananampalataya at bilang isang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpasalamat po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tayo ay nasa dakilang relihiyon at tayo ay sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha. Sa mga kababayan naman natin na nagsasaliksik ng kaalaman, saliksikin niyo po ang relihiyong Islam. Dahil hindi niyo po matatagpuan ang tunay na kaligtasan at taimtim ng ating puso maliban lamang sa kilalanin natin ang Diyos na nag-iisa, na siya ang nabigay sa atin ng lahat, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sana po ay nakapulot tayo ng aral sa araw na ito at pakinggan po natin yung ibang mga series natin at ibang episode natin. Gagawin po natin itong series na patungkol po sa mga kagandahan ng relihiyong Islam upang malaman natin kung gaano kaganda ang ating relihiyon. Upang maging proud tayo sa ating relihiyon. Ay hindi natin ikahiya ang ating relihiyon. Maraming mga tao na ikinakahiya nila ang kanilang relihiyon. At pag tinanong sila kung anong relihiyon nila, hindi nila masagot-sagot. Kahit sila ay mga Muslim. Dahil hindi nila alam kung gaano kaganda ang relihiyong Islam. Sa paniniwala ng relihiyong Islam ay walang ibang kaligtasan maliban sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. At ganun din na marami pong mga kwento na dahil sa kanilang pagkakilala sa relihiyong Islam, sila ay dumaan man sa maraming pagsubok, pero sila ay naging matatag sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Isipin po natin ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na sino man ang iwan niya, man taraka shay'an li ajlillah awadahu Allahu khairan min. Sino man ang iwan niya ang isang bagay na ito ay makakasira sa kanyang pananampalataya, iwan niya ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay tunay na papalitan ito sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na napakagandang bagay. Kaya tayo po ay magtiis. Ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Pero ang tunay na doon tayo mananatili ay ang kabilang buhay. Isa po sa pinakahuli na kwento na ikwento ko sa inyo, meron pong dalawang mag-asawa. Dalawa silang engineer. Ito po ay nangyari mismo, narinig ko sa isang mga brother na kwento sa Pilipinas. Ang dalawang engineer na ito na mag-asawa ay sila po ay tinanggap nila ang relihiyong Islam, naging makatotoo sila, naging totoo sila sa kanilang sarili at nakita nila ang kagandahan ng relihiyong Islam na ito ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Tinanggap nila ang relihiyong Islam ito, ang relihiyong Islam. Nung nalaman ng pinuno nila, yung manager nila sa trabaho, tinanggal silang dalawa sa trabaho. Tinanggal silang dalawa sa trabaho. Kung hindi niyo iiwan ang relihiyong yan, iiwan ay tatanggalin ko kayo. Sila ay naging matatag. Sila ay nagtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bago lang sila sa relihiyong Islam. Pero nakita nila na ito ang tamang relihiyon, kaya iniwan nila. Ang tinatawag na trabaho niyong alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At itong hadith na ito, makikita natin yung sinabi ng propeta, man taraka shay'an li ajlillah awadahu Allahu khairan minhu. Sino man ang iwan niya isang bagay na para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na ito ay papalitan sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nagtiis at nagtiis, Allahu Akbar, hanggang nagtinda pa sila ng mga iba't ibang klase ng mga paninda para lang mabuhay sila. Pero sa awa ng Allah, ang lalaki ay naging pulis. Allahu alam kung babae naging pulis din, Allahu alam yung ano nila. Pero isa po sa pinakamagandang biyaya sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sila po ay nakahanap ng trabaho at naging matatag sila at naisabuhay nila ang relihiyong Islam. At yung mga trabaho na ito, mga makamundong bagay na ito, kapag ang ating relihiyon ang maiiwan natin, huwag tayong magdalawang isip. Tayo ay magtiwala ng buong buo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim, ito ay papalitan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ang may kakayahan sa lahat ng bagay. Magtiwala lamang tayo ng buo sa Kanya. Tulad na nangyari sa dalawang mag-asawa na ito ng balik Islam. Sila po ay naging pulis ang lalaki, ang babae, ang pagkakarinig ko, Allah alam kung naging pulis din. Ano ba yung naging trabaho niya. Pero ang natin dito, ang aral na mapupulot natin dito ay tayo po ay nasa dakilang relihiyon. Tayo po ay ibinilang sa mga bilyong-bilyong tao dito sa mundo at pinili tayo
na kanyang ginabayan na sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha. Kaya magpasalamat tayo, panghawakan natin ito, pag-aralan natin ito, isabuhay natin ito, at ibahagi natin ito sa mga taong hindi